Kasunod ng pagbangga ng China sa mga barko ng Pilipinas nitong Lunes, lumipad naman ang helicopter ng China malapit sa Maritime Patrol ng Pilipinas sa Pag-asa. May mga Chinese vessel ding nagsagawa ng delikadong maneuver. Mula po sa Pag-asa Island, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Vicky, yung pinsala nga sa BRP Bagakay at BRP Cape Engaño ang pinakamalala ng pagbanggang sinapit ng Philippine Coast Guard sa isang barko ng China. At Vicky, nakita natin mismo yan dito sa Pag-asa Island nang dumikit nga dito yung dalawang barko ng Philippine Coast Guard isang araw lang matapos ang insidente sa Sabina Shoal. May malaking lona na nakatakip sa port side o kaliwang likurang bahagi ng BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard para hindi ito pasukin ng tubig. Nakubli nito ang tindi ng pinsalang tinamo nito ng banggain ng China Coast Guard vessel 21551. Malaki talaga itong nagawang butas, pati nga yung mga railings doon sa taas talagang makikita natin na na-deform at sabi na sa atin ng mga taga Coast Guard, maaaring nga magkasya dyan yung dalawang tao. Ang railing sa kanan o likurang starboard ng barko na pinsala rin. May mga kayas at uka rin sa nguso ng barko dahil sa pagharang ng Chinese vessel. Papunta noon ang BRP Bagakay sa Patag at Lawak Islands para maghatid ng essential goods at mag-rotate ng tropa. Sa loob, makikita auxiliary room vent na napinsala rin. May damage din sa steering room ng barko. Binangga rin ng China Coast Guard 3401 ang BRP Cape Engaño, kaya nabutas ang kanang likurang bahagi nito. This is the worst intentional ramming that was done by the Chinese Coast Guard that resulted to such structural damage, putting holes in our two Coast Guard vessels. Inaasang ipapaayos kaagad ang dalawang multi-role response vessel na laging nasa aksyon sa West Philippine Sea. Gabi naman ng linggo, isang barko ng People's Liberation Army Navy ang namataang sumusunod sa sinasakyan naming BRP Datu Sanday. Bahagi ito ng mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nagsasagawa ng maritime patrol sa West Philippine Sea. Kinabukasan, isa pang Chinese Navy vessel ang bumuntot sa amin. Pinakamalapit na distansya nito, tinatayang nasa 100 meters. Lagi namang ginagawa ng PLA Navy vessels yan na umaaligid, nagsha-shadow, but they are not doing dangerous maneuver. Ang gumagawa lang ng dangerous maneuver sa West Philippine Sea to the point of resulting to collision and even intentional ramming is always the Chinese Coast Guard. And sometimes with the participation also of the Chinese Maritime Militia. Kanina umaga lang, lumapit sa Pag-asa Island ng China Coast Guard vessel na may bow number 5103. Hindi bababa sa 10 ang mga militia vessel na animoy nagbabantay sa 3 sandy cay ng Pag-asa Island na ginagawa ng research ng mga siyentipiko ng UP Institute of Biology. Umaasa si Professor Jonathan Anticamara na mas paigtingin ang pagbabantay sa mga teritoryo at bahura ng bansa. Dapat tinutulungan nila kami, dapat nagtutulungan lahat ng mga scientists kasi sino namang magsosolve ng problema na to, di ba? At paano naman natin masosolve to kung wala tayong magandang science, di ba? Kasi manghuhula tayo ngayon. So kailangan natin ng tumpak, accurate na kaalaman. Kaninang hapon, nagsagawa muli ng maritime patrol ang 3 barko ng BFAR patungo sa Pag-asa Sand Case. This is China Coast Guard vessel F103. Your vessels have entered the area near Chinese station Jiao. Please abide by the rules of the People's Republic of China. Do not engage in illegal activities. China Coast Guard vessel 5103. This is BRP Datu Sanday to ensure the safety and security of our fishing vessels and the natural resources within the Philippine EEZ over, which the Republic of Philippines has sovereign rights. You must stay clear of our route. Ito, nagpalipad po ng chopper ang China habang nagpapatrolya ang ating mga tropa dito nga sa mga sand case na ito. Talagang medyo may kababaan na po ang paglipad nila. At bukod po dyan sa chopper na yan, makikita po natin na napakaraming mga militia vessels ng China ang nandirito. Meron din po silang isang Coast Guard vessel dyan dahil hindi po ito kalayuan sa Subi Reef na naroon lang sa bandang yon. Halos isang oras ding nagbantay ang chopper ng China sa mga barko ng BFAR. Nagsagawa naman ng delikadong maneuver
ang isang Chinese militia vessel sa paglapit nito sa isang barko ng BFAR. Inilunsad pa ng kanilang Coast Guard ang kanilang small boat para magbantay sa aming galaw. Ligtas na nakabalik sa Pag-asa Island ang ating mga barko. Vicky, inaasahang dalawang multi-role response vessel ang hahalili doon nga sa BRP Bagakay at Cape Engaño habang kinukumpuni sila para matiyak na mapoprotektahan ang ating teritoryo dito sa West Philippine Sea. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.